Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sana nga talaga mga kachika na ang forgiveness ay parang recipe na lang na kailangan mo lang sundin para makuha agad ng tama. Ngunit minsan mahirap talagang makuha agad ang kapatawaran sa nagawa nating pagkakamali mga kachika dahil nagkaroon na ito ng lamat sa samahan na di na muling maibabalik pa na wala na tayong ibang magagawa kundi magpatuloy at magpursiging gumawa ng paraan para makamit ang kapatawaran na ating inaasam. Dahil nga sa insidenteng nangyari sa asawa ni Mr. Davis sa birthday nito, ay galit na galit si Arif dahil sa kapalpagan ni Maya at Hajon. At dito nga mga kachika ay sobrang nainis ako kay Arif dahil sobrang sakit naman niya magsalita kay Hajon na para lang daw itong nabubulok na nagulay na napaka worthless. Sa galit nga ni Arif mga kachika ay pinapalayas na niya si Hajon sa kanyang kusina. Ngunit sumabat si Maya na bilang isang chef daw ay responsibilidad niya ang nangyari. Dahil kung di niya ito aakuin ay hindi dapat siya maging qualified pang chef doon. Naku, ang bait mo naman Maya, kahit kasalanan ni Hajon ay manig ka pa rin sa kanya. Ngunit mararamdaman natin mga kachika na talagang dismayado din si Maya kay Hayon dahil ayaw na niyang pag-usapan pa nila ang mga nangyari. Sa kabilang banda naman ay di makalimutan ni Hayon ang mga sinabi sa kanya kanina ni Arif na siya ay worthless dahil nag-throwback lang naman lahat sa kanya ang mga alaalang inaapi siya ng kanyang mga kapatid noon dahil anak lang naman siya ng mistress ng papa niya. Hala, grabe din pala ang pinagdaanan ni Hayon. Sa kabilang banda naman mga kachika ay napabisita ang napakasipag at napakaloyal na assistant ni Hajon upang mag-report sa kanya na hinahanap na siya ng mga kapatid niya upang mag-sign ng document na nagsasabing hindi siya kasali sa will ng kanilang tatay. Pero siya naman talaga mga kachika ang gustong maging tagapagmana ng kanyang tatay. Hay nako, talagang mga kapatid ni Hajon ang mga ugali ng mga ito ay napakagahaman sa pera. Kaya pakiramdam tuloy ni Hayon na pinapahirapan talaga siya ng tatay niya. Sinabi rin pala ng assistant ni Hayon na may magaganap na malaking cooking competition na company nila Hayon ang sponsor dito. In fairness kay Hajon mga kachika, ay di siya yung taong pera lang ang habol sa ama na di naman siya interesadong maging tagapagmana. Ano ka ba Hajon? Deserve mong ikaw ang maging tagapagmana dahil alam ng tatay mo na safe ang company nyo kapag ikaw ang nagpatuloy nito. At dapat lang naman na ipaglaban mo ang karapatan mo at kung ano ang para sa'yo dahil anak ka naman ng tatay mo. Samantalang si Maya naman ay nag-iisip na ng paraan para makabawi at sa kanyang pag stalk sa profile ng mag-asawang Davis ay nakaisip na siya ng magandang idea. Kinabukasan nga ay kinausap agad ni Maya si Arif at humingi siya ng one chance dito at sinabi nga niyang gusto niyang gumawa ng dish na gamit ang keppel fruits para sa mag-asawang Davis. Dito nga ay talagang disappointed pa rin si Arif sa kanya, ngunit talagang kinulit ito ni Maya at salamat naman dahil pumayag si Arif na bigyan ito ng one chance sa loob ng isang araw lang. Alam ni Arif na mahirap hanapin ang keppel fruits kaya good luck na lang sa'yo Maya. Yehey, mabuti na lang talaga at pumayag si Arif. So ito na nga at paalis na nga si Maya mga kachika upang maghanap ng keppel fruits at sakto namang nakaabang na sa kanya ang mga debt collector. Naku Maya, bayaran mo na sila sa lalong madaling panahon para din na madoble ang interes ng utang mo. Mabuti na lang talaga mga kachika at dumating na si Hajon kaya
umalis na rin agad ang mga kolektor ng mga pautang. At dito nga ay sinabi ni Hayon na gusto niyang tulungan si Maya na maghanap ng Keppel fruits dahil narinig nito ang usapan nila ni Arif. Kaya lang, mga kachika, ay ayaw talaga ni Maya na isama siya at mas gusto daw niyang lumakad mag-isa. Please naman Maya, isama mo na si Hayon oh. Naku po, bigla pa silang nakita ni Sherin. Naku, Hayon, lagot ka. Baka mabuking ka na. Feel kong may gusto talaga itong si Sherin kay Hayon. Hay nako, Sherin. Dun ka na lang sa assistant ni Hayon. Mas bagay kayo. Ha, ha. Bilisan mo, Hayon. Habulin mo na si Maya. Iniwan ka na, oh. Ang kulit naman kasi netong si Sherin eh, talagang pinipigilan pa si Hayon na umalis. Sige Hayon, ipaubayan mo na si Sherin sa assistant mo. Ha ha ha. At dito nga ay nakarating na si Maya sa palengke at inumpisahan na niyang hanapin ang Keppel fruits na kailangan niya. Nako, kung saan saan talagang bilihan ng prutas na siya nagtanong pero wala talaga. At sa pagtatanong nito ay kita siya ng isang tendera at sinabi rin sa kanyang wala talaga siyang mahahanap na Keppel fruits dahil ito ay isinumpang puno na may hatid na sumpa. Dahil ito ay pinaniniwala ang devil tree. Mabuti na lang at nakahabol na si Hayon kay Maya. Kahit paano ay may makakatulong na siya sa paghahanap ng Keppel fruits. So, nagpatuloy na sila Maya at Hayon sa paghahanap at pagtatanong. Ngunit talagang wala silang mahanap na nagbebenta ng Keppel fruits. Naku naman, bakit ba napakahirap talagang hanapin ng prutas na ito? Dahil nga mukhang wala na silang mahanap, ay kailangan na nilang pumunta sa next town para maghanap pa doon. Ngunit bago yon ay kumain muna sila Hayon at Maya. Naku, ang sarap naman ng merienda nila, lalo na yung turon. Favorite ko yan, Maya. Sarap. Kita nyo naman mga kachika, sa sobrang sarap ng turon, ay napapapikit pa si Maya. At pinatikim pa talaga niya ito kay Hayon. Naalala niya daw tuloy yung luto ng kanyang nanay. Yummy turon! Nako, itong si Hayon nagustuhan na rin yung turon at mukhang nagtuturon moves na siya. Nagni-ninja moves na kay Maya. Uy! Meron na nga lang silang ilang oras na natitira kaya naman nagpatuloy na ulit si Maya na maghanap ng fruits at dito nga napansin ni Hayon na may batang inaapi dahil nagugutom kaya pinakain niya ito ng ice cream at dito nga bumalik na si Maya at sinabing wala pa rin talaga siyang makitang Keppel fruits. Dahil nga na-curious ang bata sa usapan nila Maya at Hayon ay tinanong niya ito kung ano ang hinahanap nila at dito nga sinabi nga ni Maya na naghahanap sila ng Keppel fruits. Nung una ay mukhang hindi pa alam ng bata kung ano yung Keppel fruits ngunit nung pinakita na ni Hayon ang picture neto ay biglang sinabi ng batang masayang sinabi niyang meron ang kapitbahay nila ng ganong prutas at dito nga ay dinala niya si Hayon at Maya sa punong iyon. Nagulat na lamang sila at napatakbo na nga papalayo ang bata nang makita niya ang isang malaking aso na mukhang galit na galit sa kanila at naiwan na lamang doon si Maya at Hayon. Dahil nga silang dalawa na lang ang naiwan, naglakas loob kunwari si Hayon na lapitan ng aso nang biglang maputol ang tali nito at akmang hahabulin si Hayon. Naku, Hayon, takbo! Ha, ha, ha. Ano ba yan? Mas takot ka pa ata kaysa kay Maya. Mabuti na lang talaga. At dog lover si Maya, kaya napakalma niya yung aso. Ay, salamat. Mabait naman pala yung dog. Buti na lang talaga. The best ka talaga, Maya. Isa kang certified pet lover. Napatawa na lang talaga si Hayon dahil ang akala niya ay makakagat siya ng aso. Yes, nalapitan at nakakuha na nga sila Maya ng Keppel fruits at nagpahinga sa tabi ng puno neto. Dito nga ay sinabi ni Hayon kay Maya na hindi talaga siya kriminal, na lumayo siya sa Korea dahil ito ang tingin niyang paraan para maayos ang issue niya doon. Samantalang nag-open up din sa kanya si Maya na napadpad naman ito sa Indonesia dahil sa idol niya si Arif at dahil mas malaki nga naman ang sahod dito na makakatulong sa kanya para mabayaran ang mga naging utang niya dahil sa mga medical bills noon ng nanay niya na nagkasakit.
Kaya sobrang hanga ako sa'yo, Maya, dahil talagang nagpapakasipag ka para lang mabayaran mo lahat ang mga naging utang niyo noon. Dahil nga gumagabi na ay napagdesisyonan na ni Maya at Hayon na umuwi na. At habang nasa daan, makikita nating pagod talaga si Maya at nakatulog na sa balikat ni Hayon. Samantalang pinuntahan naman na ng assistant ni Hayon si Sherin upang sabihin hindi na matutuloy ang kanilang dinner date. At tinanong nito kung may pinagsabihan itong iba tungkol kay Hayon. At ito naman talagang si Sherin pasaway. Sinabi lang naman daw niya ito sa pamilya ni Hayon. Nako Sherin, dapat kayo na lang ang mag-date ng assistant ni Hayon. May chemistry naman kayo. So ito na nga mga kachika, inumpisa na nga ni Maya na i-prepare ang kepel fruits sa paggawa niya ng dish. At dumating nga ang kanyang best friend at nakita ang flyer na cooking competition na may malaking prize ang naghihintay. Ngunit problema naman ni Maya ang gagamitin niyang entrance fee. Sana nga ay pumayag si Arif na sumali si Maya upang maging representative na rin ng restaurant nila at mag-sponsor sa kanya. So ito na nga mga kachika, pinatikim na nga ni Maya kay Arif ang ginawa niyang kepel fruits dish. At dito nga sinabi niyang not bad. Ngunit sinabi ni Arif na napaka-ordinary naman ng ginawa niyang dish. Pero sinabi naman ni Maya na gusto nitong i-prioritize ang pagiging organic nito at ang mga ingredients na naproproduce nito na perfect sa kanilang guest. At ang taray ha, sinabi pa ni Maya na ibebet niya ang kanyang trabaho para dito. Eto na nga mga kachika, tinitikman na nga ni Mrs. Davis ang kepel fruit dish ni Maya at makikita naman nating nagustuhan at nasarapan ito. Ngunit hindi sinabi ni Arif na si Maya ang may idea neto dahil nalaman ni Maya na may weak stomach ito at ang kepel fruits ay maraming benefits sa katawan kapag kumain neto. Kaya naman si Arif ang umani ng papuri ng mag-asawang Davis sa halip na si Maya. Naku Arif, bad yang ginawa mo kay Maya. Inangkin mo yung idea niya. Siguro naman, quits na kayo ngayon. Talagang masaya at nagmamalaki pa si Arif na it went supremely well daw dahil he did it good. Nako, si Maya naman gumawa ng dish Arif eh. Samantalang ini-open na ni Maya kay Arif na gusto niyang sumali sa cooking competition. Ngunit sinabi ni Arif sa kanya na ayaw netong ma-disappoint siya dahil mataas nga daw ang standard ng cooking competition na yon at hindi pa nga daw handa si Maya na makipag-compete. Naku, kawawa naman si Maya. Walang tiwala si Arif sa kakayahan niya. Dahil nga sa hindi pagpayag ni Arif na sumali si Maya sa kompetisyon, ay mas lalong nagalit si Hayon sa kanya dahil ninakaw na nga daw ni Arif ang idea ni Maya. Tapos ayaw pa niya itong bigyan ng pagkakataong patunayan ang sarili na sumali sa cooking competition. At dahil nga kay Sherin ay hinahanap na si Hayon ngayon sa Palm Garden Hotel at sinabi niyang sa kitchen ito matatagpuan. So di na nga talaga mapigilan ni Hayon mga kachika at talagang kinumpranta na niya si Arif. Dito nga ay makikitang galit na rin si Arif kay Hayon dahil bakit daw siya ganun makipag-usap dito, trainee lang naman siya. Diretsuhan na ring sinabi ni Hayon sa kanya na ninakaw nito ang idea ni Maya sa paggawa ng kepel fruits at dito nga galit na tinanong ni Arif si Hayon kung sino nga ba talaga siya. Samantalang patuloy pa rin ang mga alipores ng pamilya ni Hayon sa paghahanap sa kanya at eto na nga lagot na dahil natagpuan na siya sa kusina. Paano mo yan lulusutan ngayon, Hayon? Hala ka, papauwiin ka na nila sa Korea niyan. Abangan natin mga kachika ang mga susunod pang mangyayari. So, ang ating secret ingredient for this episode mga kachika is kepel fruits. Konting trivia muna tayo mga kachika. Alam nyo bang may mga lumang paniniwala na walang gustong masyadong magtanim ng puno ng kepel fruits? Pinaniniwalaan kasi nilang ang punong ito ay may dala o hatid daw na sumpa dahil sinasabi nilang ito raw ay isang devil tree.
Ito ay lumang paniniwala lamang mga kachika. Sa kabilang banda, ang kepel fruits talaga ay isang best source of vitamin C na tumutulong magpalakas ng ating immune system. Ito rin ay nagre-reduce ng inflammation. Nagpaparami ng collagen production sa ating balat kaya mapapansin mong pumuputi ka. Ito ay nagtataglay din ng vitamin A na pumuprotekta sa ating mga mata laban sa pagkalabo. At syempre, tumutulong din ito sa pag-maintain ng ating healthy organ functioning. Kaya naman, ang masasabi ko lang mga kachika ay napakainam din palang kumain ng kepel fruits dahil marami itong benepisyong maaaring maibigay sa ating mga katawan. Ika nga, amazing! Thank you for watching. Please like and subscribe.